Ang babuyang walang amoy ay isang teknolohiyang ginawa ng FeedPro upang matugunan ang isa sa mga pangunahing problema sa mga babuyan. Ito ay ang masangsang na amoy na nakakapirwisyo sa mga kapitbahay. Ito rin ay sinasabing mayroong masamang epekto sa kalikasan at maging sa kalusugan. Kaya naman, maraming mga magbababoy ang gumagamit ng nasabing teknolohiya. Na-discover ko yan, yung mga seminar sa organic farming. No? Nakita ko ang kapakinabangan. Marami siyang nagagawa. Sa mga tanim, nagpapalusog siya ng tanim. No? Sa mga alagang hayop, nagpapalusog siya. Hindi mo na kailangan talaga na mag-antibiotic. No? Kaya nagustuhan ko yan. In-adapt ko yan mga 6 years ago pa. Ang FeedPro, kompleto na no? Yung probiotic sa FeedPro, enough para masustain yung mga pangailangan ng baboy. Malaking tulong sa akin yan kasi magmula nung gumamit ako niyan, no? Una-una, mas lumalaki yung mga alaga kong baboy. Mas mabilis lumaki. At pangalawa, yung mga kulungan, hindi sila nagdudumi masyado, hindi sila naapektuhan masyado ng mga bakterya. No? At ang kapaligiran, no, naano mo na talagang eco-friendly. Ang sistemang babuyang walang amoy na inintroduce sa amin ng FeedPro ay yung paggamit ng feeds na FeedPro at saka yung pagsunod sa design na mayroong 8 pan at gumagamit kami ng rice hull para makontrol yung amoy ng yung control ng amoy ng dumi ng baboy. At saka dahil sa rice hull, hindi na laborious yung caretaker namin. Mayroon pang oras na magtrabaho sa ibang activity. Nakatutulong sa amin yung hinarvest namin na rice hull mula sa aming bubuyang walang amoy. Dahil ito ginagamit namin ito para sa aming garden as pataba. At ginagamit din ito namin para sa aming vermi. Sa ganun, nakatutulong ito para maibsa namin, mabawas-bawasan yung gasto namin na instead na bibili kami ng pataba sa ibang tindahan, dito na lang kami kumukuha ng pataba. At nakatutulong din ito sa paglago ng income ng aming kooperatiba. Sa umaga, konting buhos lang. Lalagyan ng tubig yung pinaka-pool nila. Tapos paghapon, mag-alis ka ng tubig. Yan, ganyan, wet feed, dry feed, ganyan lang. Hindi ka pagod sa kuwan, hindi ka mukha ng mga ibang baboy. Yung dati kong ginagamit na mga feeds, may amoy. Ito, walang amoy, hindi ka pagagalitan ng mga kapitbahay. Dadaan mga tao dyan, hindi alam na may baboy pala rito. Kaya yun ang pinagkaiba ng mga kuwan. Hindi nakakaya sa mga tao, tapos yung laman ng karne ng baboy, talaga napakaganda. Inahanap-hanap talaga ng mga tao ang karne nito. Napabilib ako ng FeedPro sa kanilang baboyang walang amoy. Kaya sinimulan ko itong piggery. Less sa trabaho dahil hindi mo na kailangan araw-arawing maglinis. Pangalawa, hindi mo na kailangan ng maraming tao. Katunayan, isa na rin ako dyan sa naglilinis mismo. Nag-enjoy ako. Kasi yung oras ko rito, marami akong nagagawa. Pangalawa, nababantayan ko yung mga alaga. Satisfied ako kasi yung kulungang baboyang walang amoy, halos wala ka ring tapon dahil yung kanilang mga dumi o kagaya nung ipa na pag pinalitan ko, nagagamit ko rin siya bilang sa pataba sa tanim na saging. Kaya nung nakita ko yung bunga ng saging, malulusog, malalaki. Hindi mapagkakaila na ang babuyang walang amoy technology ay isa ng kilalang klase na sistema sa pag-aalaga ng baboy.
Ngunit alam nyo ba ang mahalagang karakter ng isang babuyang walang amoy? Upang mas lalo pang maintindihan ang teknolohiyang ito, tatalakayin natin ngayon ang mga mahalagang bahagi ng isang tunay na babuyang walang amoy. Isa sa mga madalas makaligtaan ay ang tamang posisyon ng babuyan ayon sa araw. Ang babuyan ay dapat itinatayo ng pahaba sa silangan patungong kanluran na direksyon upang hindi mabilad sa araw ang ating mga alagang baboy. Ito rin ay upang maproteksyonan ang babuyan sa malalakas na hangin na maaaring magdulot ng pinsala. Pangalawa, ang substrate o ang ipa. Ang paggamit ng ipa ay makakatulong upang mas lalong mabawasan ang mabahong amoy ng ating kulungan. Ito din ay nagiging source ng init para sa ating mga baboy sa panahon ng tag-ulan o sa mga panahong malamig. Bukod dito, ang ating baboy ay nabibigyan ng mga pagkakaabalahan dahil sa ang mga baboy ay mahilig magsungkal. Dahil dito, mapabawasan ang pagka-agresibo ng ating mga alagang baboy. Makakatulong din ang paggamit ng ipa upang mabawasan ang paglilinis ng kulungan dahil sa maaaring dakutin gamit ang tambo ang mga dumi ng ating mga alagang baboy. Bukod dito, maaari ding maibenta o magamit bilang pataba ang mga substrate pagkatapos nating alagaan ang ating mga baboy. Pangatlo ay ang wallowing pool. Ito ay isa sa mga importanteng bahagi ng ating babuyang walang amoy. Dahil sa ito ay nagsisilbing paliguan ng ating mga baboy upang sila ay mapanatiling malinis. Bukod dito, ito din ay nagsisilbing palamigan ng ating mga alaga sa panahon naman ng tag-init. At kadalasan ang ating mga alagang baboy ay dito dudumi at iihi. Kaya mas madali itong malinis dahil sa maaari nating i-drain ang tubig. Pang-apat, ang disenyo ng pagkain at inuman. Sa babuyang walang amoy, inayos ang sukat ng pagkain upang hindi makaapak ang mga baboy sa pakainan at upang masiguro na ang lahat ng ating mga alagang baboy ay makakakain. Ang lokasyon naman ng mga nipple drinker ay inilagay sa wallowing pool upang hindi mabasa ang ipa. At ang panglima ay ang paggamit ng FeedPro Hog Feeds bilang pakain para sa ating mga alaga. Kadalasan iniisip ng mga magbababoy na gayahin ang disenyo ng babuyang walang amoy. Ngunit kanilang nakakaligtaan na isa sa susi sa tunay na babuyang walang amoy ay ang pakain. Ang FeedPro Hog Feeds ay ginawa mula sa mga piling sangkap. Ito ay may plant-based protein at walang mga halong antibiotic, growth hormones at animal byproduct. Kaya naman, malusog ang ating mga alaga at mas maganda ang pag-digest ng ating mga alaga sa pagkain upang mabawasan ang masangsang na amoy ng kanilang mga dumi. Bilang patunay, maaari din tayong makapag-alaga ng baboy sa tradisyonal na sistema at makakakuha ng isang babuyan na walang amoy na hindi nakakaperwisyo sa ating mga kapitbahay. Ang feeds naman po, mas matipid siyang gamitin kaysa doon sa dati namin ginagamit na feeds kasi mas mabigat siya sa tiyan. Maire-recommenda namin sa iba nagbababuyan din ang feeds ng FeedPro dahil ito ay una, matipid siya at yung amoy niya is lessen naman based dun sa ibang mga feeds na maamoy. Iba po dati ang aming ginagamit na feeds. Tapos po nung napuntahan kami ni Sir Daniel, doon na-motivate po niya kami na mag-FeedPro. Unang-una po ay walang amoy. Kasi before po, nung gumamit kami, 1 week pa lang po, nagsisigaw na po yung kapitbahay, baho daw. Tapos ito po, hindi pa man kami nag-i-start, halos 1 week pa lang, 1 or 2 weeks. Tapos ngayon po, ang dami namin doon, wala naman pong, so far, wala pong nasigaw na mabaho. Tsaka besides po, madaling lumaki ang baboy.